Hello guys and welcome to my vlog. Ngayon gagawa tayo ng gamification using a PowerPoint presentation. So ngayon ang tema natin ay Who Wants to be a Millionaire? Una natin gagawin, download tayo ng picture, kumuha tayo sa internet. Ayan po, as nakikita nyo sa screen, nang download ako sa internet ng picture. At kinuha ko, nilagay ko sa PowerPoint, and then naghanap ako ng shapes, no, para maggawa ng title. So magpili lang tayo kung anong color ang dapat ilagay natin para mas ma-align siya sa presentation natin. So as you can see, naghahanap ako ng color black kasi it fits more on the background. Ayan, at nilagyan ko ng caption or title na Who Wants to be a Millionaire, at i-edit ko yan kung anong kulay para bumagay din naman sa background. So kailangan natin ng consistency kasi dapat yung kulay natin di pa iba-iba, at kung ano yung bagay na or kulay na nararapat ay yun yan ang pipiliin natin. At then pinili ko yung may pagka-gold na may pagka-yellow, i-copy lang natin kaya at lagyan natin ng click to play. So i-adjust lang natin kung saan ilagay ang mga title at para naman na maganda tingnan. At ayan, nag-in-adjust ko nga para mas maganda. At this point, proceed tayo sa another naman na title or another page, at kuha ulit tayo ng picture. Nalagyan natin ng picture tsaka yung logo, inedit ko yan. At kinuha ko sa internet tapos inedit ko, ayan, kinap ko. At as you can see, in-adjust ko yung background niya para circle yung makita or logo. Medyo nahirapan ako dito kasi medyo hindi ako marunong gumawa or mag-crop ng picture when it comes to pero hindi naman ito hadlang upang hindi tayo matuto. So niliit ko lang at nilagay ko sa top left side ng presentation. Ayan. Okay, at this part, lalagyan natin ito ng number of prices sa gilid, no? Dito sa right side, lagyan natin siya ng shape na rectangle na portrait. Tapos yung color niya, i-align lang natin sa background para magandang tingnan. And then maya-maya at lalagyan natin ito ng mga numbers kasi ito yung mga indicators, no, ng mga price kapag nilaro natin ang game na ito. So i-edit lang natin para magandang tingnan. Ilagay ang napili kong prices or total price kapag na panalo mong game na ito is nilagay ko dyan is 150,000. So ika-15 round na yan kasi yung meron tayong 15 question eh. So 15 question, yung pinaka-last $150,000, no? At nilagyan ko yan ng from 14, no? As you can see sa screen, 14, 13, 12. Yan ang tawag dyan, mga question round yan, no? Kada question, kada round may question, at yun kailangan sagutin. At pag nasagot mo yung na maayos, of course makukuha natin yung prize, which is magsisimula sa 10,000, 20,000 hanggang maging $150,000. Ayan, at in-adjust lang natin para kaanya-anya tingnan ng yung mga prizes. So I hope na nagigets nyo kasi kailangan lang natin observe kung paano natin ginawa yung game. At this point, design lang natin yung color, no? Kung ano yung color na gagamitin natin. Kailangan consistent tayo sa color na ating ginagamit para naman bumagay sa ating game presentation. Kaya nilagay ko sa mga kada words talaga ay color yellow at color gold. So dito na juncture ay gagawa na tayo ng questionnaire at yung mga text box ng mga choices.
So ayan, 4 na text box kasi dyan natin ilalagay yung mga choices at yung mahaba naman na text box ay yung question. I-copy lang natin at i-paste lang natin ng 15 times kasi 15 yung question natin. At this point, maglalagay lang tayo ng mga question. Ito yung first question natin. Of course, i-edit natin yung kulay niya para naman kaya-aya tingnan. And then the following are mga question yung ilalagay, answer yung ilalagay natin sa ibaba. So maglagay lang tayo ng mga question, tapos answer nila at tuloy-tuloy na natin, same process sa number 2 at number 3 at tuloy-tuloy lang ang process kung paano natin ginawa. Okay, so at this point, nakagawa na tayo ng 15 question. Ang susunod naman natin na gagawin is punta tayo sa first question at i-highlight natin yung mga prices kada question. Katulad nito sa number 2, i-highlight lang natin yung $20,000 or $20,000, the same as the others. So i-highlight lang natin yan at yan, 30,000, i-highlight natin yan. Next page, highlight natin hanggang mapunta tayo sa last question, yung number 15 question, yun yung $150,000. Okay, so at this point, gagawa tayo ng correct indicator, no? So nakuha tayo ng picture ulit at nilagyan natin ng text box, no? Para lagyan natin siya ng correct. Pag nakuha mo yung answer, dito yun natin hyperlink mamaya, no? Which is the best part of this game, yung hyperlink. No, pag nakuha tayo, next question, pag nakuha mo yung answer. So pag hindi naman, of course, incorrect. Tapos lalagyan natin siya ng play again indicator. Alright, so tapos na tayo doon and dito na tayo sa the best part nitong ating ginagawa, yung pag-hyperlink, kung paano natin i-hyperlink. So gawin natin, click natin yung hyperlink, pagkatapos punta tayo sa place in this document, tapos slide number 2 para pag click nila yon, mapupunta sila sa slide number 2. Okay, so sa makikita nyo sa screen, i-hyperlink natin yung gusto mong i-hyperlink. Pag hyperlink kasi, para siyang link ba na pag na-click mo yun, mapupunta ka sa another slide. Katulad nito, pag kinik yun, hin-hyperlink natin siya sa slide 17 kasi yung slide 17, yun yung correct answer. Yung slide naman na 18, yun yung incorrect answer. Kaya pag na-click nila yun, mapupunta sila doon. Yan, mapupunta sila sa correct, no? Pag correct yung answer, pag click nila, punta sa correct. Pag wrong naman, napunta sila sa incorrect. So, ganun lang kasimple. Tapos, ito naman sa next question, i-hyperlink natin yan sa next slide or next question. So, slide number 4 kasi yun yung next question. So, pag na-click nila yung next question, mapupunta sila sa next slide. Okay. Okay, so ituloy-tuloy lang natin yung process hanggang sa makuha na natin, ma-hyperlink na natin lahat sa mga sa tamang lalagyan yung ating gustong i-hyperlink. So katulad nito, hyperlink natin siya sa incorrect, no? Kasi pag na-click nila yun, wrong yung answer, mapupunta sila sa incorrect na slide katulad niyan. Okay. So tuloy-tuloy lang natin yung process hanggang sa ma-hyperlink na natin lahat. Ayan.
Okay, so at this point, gumawa ako ulit ng another slide para pag na-finish nila yung laro, ay mapupunta sila dito sa slide na congratulations, you won $150,000. Ayan. Okay, so at this point, gagawa tayo ng mga checkpoint, parang checkpoint, no? Mga 3 or 5 ating gagawin para ito yung mga indicator na i-ask natin sila kung gusto ba nila magpatuloy sa paglaro or i-claim nila yung prize, no? Pag gusto nila i-claim, mapupunta sila sa slide na thank you for playing the game, or you congratulations, okay, thank you for playing the game, and or sa continue, which mapupunta sa next question. So ayan, at hina-hyperlink natin. So makita nyo naman sa screen. Okay. So okay, test natin to. Pag kinik natin yung continue, mapupunta tayo sa next question. Pero pag kinik naman natin yung claim, mapupunta sila sa slide na thank you for playing the game or congratulations. Okay, so malapit na tayo matapos. I-test na natin yung game. Okay, so ayan, i-click na natin yung click to play. Tapos basahin natin yung question. Gano'ng answer? Correct. Letter B. Next question. Who wrote the novel of Nolimi Tangere? Okay, correct. Next question. Question number 3. Okay, correct. Letter C. Next question. So as you can see, maganda, no? Maganda yung ginawa natin. So, yeah, would you like to claim your winnings or continue to play? So, continue. Ayan po. So, I hope meron kayong natutunan. So, this is my gamification and yun lang. So, salamat!